Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng San Mateo, may isang binatang kilala sa pangalang Ilyong. Tahimik siyang naninirahan sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. Wala siyang pamilya, wala ring kaibigan. Tanging ang kalikasan lamang ang kanyang kasama. Madalas siyang makitang naglalakad sa gubat, namumulot ng mga halamang gamot, o kaya na may nagmamasid sa mga hayop sa paligid. Hindi siya madaldal, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lihim. Ayon sa mga matatanda, si Ilyong ay anak ng isang albularyong babae at isang lalaking hindi nila kailanman nakita. Sa pagsilang pa lamang niya, may kakaiba na raw sa bata, mahina ang iyak, malamig ang balat, at may pulang marka sa batok na hugis buwan. Hindi nagtagal, namatay ang kanyang ina sa isang di maipaliwanag na sakit. At mula noon, si Ilyong ay lumaking nag-iisa. Isang gabi ng pagbabago, isang gabi ng bagyo. Habang kumukulog at kumikidlat, si Ilyong ay nasa gubat upang maghanap ng halamang gagamiting lunas sa lagnat ng isang bata sa baryo. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanap, nakarinig siya ng mahina, ngunit malamlam na ungol mula sa ilalim ng isang puno ng balete. Sa kanyang pagtataka, natagpuan niya roon ang isang matandang sugatan, duguan, at halos wala ng malay. Lumapit si Ilyong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pakiramdam na ang matandang ito ay hindi ordinaryong nilalang. Napansin niyang may kaparehong pulang marka ang matanda sa batok, pareho ng kanya. Bakit pareho tayo? Mahina niyang tanong. Ngumiti ang matanda, sabay sabing, hindi aksidente ang pagkikita natin. Dala kita sa dugo. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, pinasa ni Ilyong ang matanda at dinala sa kanyang kubo. Doon niya tinulungan, nilinisan ang mga sugat, at pinakain. Lingid sa kaalaman ni Ilyong, ang matandang iyon ay isang bantay ng dilim, isang aswang na hindi naninira ng tao, kundi tagapagtanggol laban sa mga mangkukulam at masasamang espiritu. Ang pagpapasa ng sumpa sa mga sumunod na gabi, habang nagpapagaling ang matanda, unti-unti nitong ikinuwento kay Ilyong ang kanyang tunay na pinagmulan. Ayon dito, si Ilyong ay isinilang sa isang panahon ng eklipse, kung kailan ang liwanag at dilim ay nagtagpo sa isang saglit. Ipinaglihi siya sa gabing iyon ng kanyang inang albularyo at ng isang misteryosong nilalang mula sa kabilang daigdig. Ikaw ay kalahating tao, kalahating anino, ani ng matanda. At oras na ako'y mawala, ikaw ang hahalili sa aking tungkulin. Sa simula ay hindi naniwala si Ilyong. Ngunit isang gabi, habang siya'y natutulog, nagising siyang nananaginip o baka hindi pa naginip at nasa isang kakaibang lugar. Dilaw ang langit, pula ang lupa. Doon niya nakita ang matanda na may hawak na itim na bato. Inumin mo ito, utos ng matanda, sabay abot ng tasa na gawa sa buto. Pagkainom ni Ilyong, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib, parang sinusunog mula sa loob. Sumigaw siya sa sakit, ngunit walang tinig ang lumalabas. Pagdilat niya ng mga mata, naroon na siya sa kanyang kubo, pawis na pawis, nanginginig, at may bagong marka sa kanyang bisig, isang mata na nakadilat kahit nakapikit siya. Ang unang pagtawag kinabukasan, napag-alaman niyang ang batang kanyang tinutulungan noon ay biglang nawala. Ayon sa nanay nito, may dumaan daw na isang matandang babae na may itim na mata at maputing buhok. Sinabi raw nitong may karamdaman ang bata na kaya lang daw gamutin ng isang uri ng langis mula sa ugat ng impyerno. Agad na kinutuban si Ilyong. Sa di maipaliwanag na dahilan, alam niya kung saan pupunta. Sa tulong ng kakaibang pakiramdam, napuntahan niya ang isang kuweba sa ilalim ng isang tuyong ilog. Doon, natagpuan niya ang bata, nakapulupot ang katawan sa isang halaman, at sa tabi nito ang matandang babae na may hawak na palakol at nagkakandila ng itim. Walang sabi-sabi, tumalon si Ilyong. Nagbago ang kanyang anyo, tumalim ang mga kuko, pumula ang mga mata, at ang kanyang katawan ay tila usok na may laman. Sa unang pagkakataon, lumaban si Ilyong bilang isang aswang. Hindi naging madali ang laban. Ang mangkukulam ay ginamit ang hangin at lupa laban sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng lakas na ipinasa ng matanda, nagtagumpay si Ilyong. Naitakas niya ang bata at nawasak ang altar ng kulam. Pagkaguluhan at pagkakahiwalay pagbalik niya sa baryo, imbes na pasalamatan, siya ay tinaboy. May nakakita sa kanyang pagbabago. Tinawag siyang halimaw. Tinapunan ng bato ang kanyang kubo. Maging ang ina ng batang iniligtas niya ay hindi na rin lumapit sa kanya. Doon niya napagtanto ang bigat ng kanyang bagong kapalaran. Hindi siya magiging bayani sa mata ng tao. Ang kanyang landas ay landas ng anino, at ang kanyang laban ay laban na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isipan.
Sa huling araw ng kanyang pananatili sa baryo, bumulong ang hangin ng isang mensahe. May mga baryo raw sa kabilang lambak na pinamumugaran ng mga mangkukulam. At ang kanyang misyon ay hindi pa nagsisimula. Pagtanggap sa kapalaran sa gabing iyon, habang tinatanaw ang buwan, sinabi niya sa sarili, kung ako man ay isinilang sa dilim, gagamitin ko ito para sa liwanag. At siya ay lumakad palayo sa baryo, dala ang kanyang bagong anyo, at ang layunin na tapusin ang mga nilalang na ginagawang laruan ang buhay ng tao. Makalipas ang ilang araw mula nang iwan ni Ilyong ang kanyang baryo, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang masukal na kagubatan sa pagitan ng dalawang liblib na puok, Sitio Tagulilin at Baryo San Lazaro. Sa kanyang paglalakad, dama niya ang malamig na hangin na tila may kasamang bulong, at ang mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. Sa ilalim ng buwan, nagsimula ang kanyang tunay na laban. Ang unang biktima sa baryo ng San Lazaro, isang batang babae ang unti-unting namayat, nanlilimahid ang balat, at hindi makausap. Ayon sa mga magulang nito, tila raw hindi na ito tao, umiiyak sa gabi, umiikot ang ulo, at ang matay puti lamang ang makikita. Ipinatawag nila ang isang albularyo, ngunit nang subukan nitong gamutin ang bata, bigla itong sinuka ng dugo at namatay pagkalipas ng ilang oras. Nabalitaan ni Ilyong ang pangyayari mula sa isang matandang babae na nakasalubong niya sa masukal na daan. May nilalang na hindi tao ang dumapo sa bata, anya. Hindi ito basta sakit, ito'y sumpa ng kulam. Alam ni Ilyong ang kailangang gawin. Ang kakaibang pakiramdam paglapit pa lamang ni Ilyong sa baryo, naramdaman na niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Parang may bumabalot sa kanya, isang aura ng galit, paninibugho, at matinding puot. Ang mga ibon sa paligid ay tahimik. Ang mga aso ay tumahol ng sunod-sunod, saka sabay-sabay na tumahimik. Ang lupa ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang bahay na yari sa kahoy at yero, doon niya natagpuan ang bata. Nakahiga ito, nakatali sa kama, at ang mga magulang ay umiiyak sa sulok. Sa kisam ay may mga talismang nakasabit, rosaryo, dahon ng bayabas, at mga palaspas. Ngunit walang epekto. Pumikit si Ilyong at ginamit ang kanyang pangamoy ng kadiliman, isang kapangyarihang bumubukas sa ikatlong mata ng kanyang diwa. Sa kanyang paningin, ang katawan ng bata ay binalot ng itim na usok na nagmumula sa isang manika sa ilalim ng kama. Tinanggal niya ito at sinira. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang pagpapakita ng mangkukulam mula sa labas ng bahay, biglang lumamig ang paligid. Tumigil sa paggalaw ang lahat. Ang apoy sa lampara ay nawala at ang buwan ay tinakpan ng ulap. Sa pinto, may isang babae, matanda, kuba, at may dalang baston na may nakaipit na itim na buhok. Hindi ka taga rito, wika ng matanda. Wala kang karapatang makialam. Sumagot si Ilyong, walang puwang sa mundong ito ang mga kagaya mo. Mabilis ang sumunod na mga pangyayari. Sa isang iglap, naglaban ang dalawa. Ang matanda ay biglang naging payat at matangkad, may mahahabang kuko at mapuputing mata. Si Ilyong naman ay nagbago ng anyo, ang kanyang katawan ay nagmistulang usok na may laman, may mga matang kumikislap sa dilim. Gamit ng mangkukulam ang hangin at salita. Sumigaw ito ng mga orasyon at biglang nagbagsakan ang mga gamit sa bahay. Ang kisam ay bumuka, at ang mga pako ay tila lumilipad. Ngunit hindi nagpadaig si Ilyong. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang itim na apoy, isang kapangyarihang pamana ng kanyang tagapagturo. Isang bola ng apoy ang tumama sa katawan ng matanda, at ito'y sumigaw, hindi sa sakit, kundi sa galit. Nasa dugo mo rin ang kadiliman, sigaw ng matanda bago ito tuluyang natunaw. Laban sa maling paniniwala ng matapos ang lahat, bigla ring bumalik ang katahimikan. Ang bata ay muling nakahinga ng normal, at ang kulay ng balat ay bumalik sa dating ayos. Ngunit nang makita ng mga tao ang anyo ni Ilyong, itim na mata, matalas na ngipin, at usok sa katawan, sila'y natakot. Aswang, sigaw ng isa. Halimaw! Pinagtulungan siyang itaboy ng mga tao. Kahit iniligtas niya ang bata, siya ay kinatakutan. Hindi mo sila mapipilit, bulong ng kanyang isip. Hanggat may kadiliman sa anyo mo, hindi ka nila tatanggapin. Lumisan siya ng tahimik, dala ang lungkot ng hindi pagiging bayani sa mata ng mga dapat niyang protektahan. Isang baryong binabantayan ng multo sa kanyang paglalakad papuntang Tagulilin, nakasalubong niya ang isang lalaki na nanginginig sa takot. May multo sa baryo namin, anito. Bawat gabi, may batang nawawala at kinabukasan, natatagpuan ang kanilang katawan, tuyot at walang mata. Hindi multo ang nasa isip ni Ilyong, kundi isa na namang mangkukulam.
At sa oras na yon, alam niyang hindi lang mga individual ang target. May mangkukulam na gustong padapain ang buong baryo. Dumating si Ilyong sa tagulilin ngunit huli na. 2 bata ang nawawala. Sa ilalim ng ilog may altar na gawa sa buto at balat ng ahas. Sa gitna nito, isang babaeng mukhang bata ang nakaupo, nakangiti habang hawak ang mga mata ng isa sa mga bata. Isa kang bata, tanong ni Ilyong. Hindi ako bata. Isa akong tulay, sagot nito. Ang batang mukhang babae ay isang lumat makapangyarihang kulam na gumagamit ng katawan ng bata bilang sisidlan. Naglaban sila. Ang kulam ay ginamit ang daluyong ng ilog at mga espiritu ng bundok. Ngunit gamit ang panibagong anyo ni Ilyong, aswang ng aninong walang tunog, nakalusot siya sa likod ng kulam at sinira ang sisidlan. Sa huli, naibalik sa katawan ng bata, at ang kulam ay nilamon ng sariling alay. Paunti-unting pagbubukas ng mundo sa bawat baryo na kanyang nararating, lalong lumalalim ang kanyang pagkakaintindi sa ugnayan ng tao, kulam, at anino. May mga kulam na dating ginawa ng mali. May mga taong tumawag ng dilim sa gitna ng sakit. At may mga lihim na ang mga tao ay ayaw aminin, kaya't sa kulam nila binubuhos. Hindi lang ito laban ng mabuti at masama. Ito ay laban ng sugat at paghihiganti. At habang patuloy ang kanyang paglalakbay, nararamdaman niyang may mas malaki pang nilalang ang nagmamasid at naghihintay sa tamang oras upang lumitaw. Matapos ang sunod-sunod na engkwentro sa San Lazaro at Tagulilin, pinili ni Ilyong na tahakin ang mas malalayong baryo. Ang kanyang anyo ay lalong lumalalim sa pagkaaswang, hindi para manira, kundi para manggamot, magbantay, at manghuli ng mga mangkukulam. Subalit sa kanyang paglalakbay, natuklasan niyang mas masalimuot ang mundo ng kulam kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lang ito usapin ng kabutihan at kasamaan. May mga lihim ang bawat baryo, at bawat lihim ay konektado sa isang mas malalim na ugnayan ng kadiliman na tila bumabalot sa buong rehiyon. Ang baryong Mabunga, hari ng Maylason, unang huminto si Ilyong sa baryo Malasik, isang masaganang nayon na kilala sa kanilang palay at mais. Sa unang tingin, tila normal ang pamumuhay doon. Ngunit sa ikatlong gabi ng pananatili niya, napansin niyang may kakaiba sa mga panaginip ng mga tao. Sa tuwing siya'y natutulog, naririnig niya ang sigaw ng mga bata, mga tinig na humihingi ng tulong mula sa ilalim ng lupa. Dahil sa kanyang kakayahan bilang aswang tagatugis, ginamit niya ang kanyang pandinig at pang-amoy upang sundan ang pinagmumulan ng enerhiya. Nauwi siya sa lumang gilingan ng palay, isang istrukturang matagal nang hindi ginagamit ngunit may bagong mga marka ng paggamit. Sa ilalim ng gilingan ay may tagong basement, doon niya nakita ang mga sakong harina na may halong abo at buhok. Ipinagtapat ng isang matandang babae na ang kanilang kasaganahan ay hindi dahil sa swerte, kundi sa pakikipagkasundo sa isang arawan, isang uri ng kulam na nagpapalit anyo sa anyo ng mabait na matanda, kapalit ng alay ng mga sanggol tuwing 2 buwan. Ipinatawag ni Ilyong ang espiritu sa pamamagitan ng ritual. Lumabas ito sa anyo ng isang lalaking may gintong balat at mga mata ng ahas. Sa isang matinding laban, ginamit ng arawan ang kanyang tinig upang utusan ang mga residente na lumaban kay Ilyong. Ngunit ginamit ni Ilyong ang araw ng pusikit, isang teknik na bumabaliktad ng orasyon, at nawasak ang kasunduan. Naglaho ang kasaganahan, ngunit naputol ang kasamaan. Doon naisip ni Ilyong, hindi lahat ng baryong masagana ay malinis. Minsan, may dugo sa ilalim ng ani. Ang baryong walang tunog mula sa Malasik, tumungo si Ilyong sa baryong Pugon, kung saan sinasabing hindi na umiimik ang sinuman sa lugar na yon. Walang batang umiiyak, walang matandang bumubulong, at walang hayop na tumatahol. Tila ba ang katahimikan ay isinumpa? Napag-alaman niyang may isang dating babaylan sa baryo, si Apo Kuring, na nagalit sa mga kababaryo matapos siyang pagdudahan at sunugin ang kanyang kubo dahil sa isang diumanong kulam na lumaganap. Ngunit bago siya tuluyang naabo, nagbitaw siya ng isang orasyon, sa mga bibig na sumunog ng salita, hayaang ang katahimikan ang siyang pumatay sa inyo. Simula noon, lahat ng nanirahan sa baryo ay dumanas ng sumpa ng katahimikan. Ang mga salita ay nagiging apoy kapag binibigkas. Kaya kahit gusto nilang magsalita, hindi nila magawa sapagkat namamatay ang kanilang mga dila. Ilyong, sa pamamagitan ng pagdinig ng walang tinig, ay nakausap ang mga alaala sa mga dingding ng bahay. Napagtagpi-tagpi niya ang buong istorya at natuklasan na ang isa sa mga responsable sa pag-akusa kay Apo Kuring ay buhay pa, si Kapitan Dado, na ngayon ay may sakit at hindi makagalaw. Upang alisin ang sumpa, kailangang umamin sa harap ng buwan ang huling kasangkot.
Ngunit dahil hindi makapagsalita si Kapitan Dado, ginamit ni Ilyong ang dila ng anino upang magsalita sa ngalan nito. Sa gabing iyon, sa gitna ng plaza, sa harap ng mga katahimikang mata ng mga tao, sinabi ng anino ni Ilyong, "Kami ang may kasalanan. Kami ang nagsunog. Kami ang nagkalat ng kasinungalingan. Patawarin mo kami, Apo Kuring." At sa pag-amin, pumutok ang isang malakas na tunog at muling bumalik ang boses ng mga taga-baryo. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Ilyong ang isang malamig na haplos sa kanyang batok. Hindi raw siya dapat makialam sa mga kasaysayang nilimot ng panahon. Muling lumisan si Ilyong at sa kanyang puso, isa pang katotohanan ang nag-ugat, hindi lahat ng kulam ay masama. Minsan, ang tunay na kasamaan ay ang kasinungalingang tinatanggap ng masa. Lihim ng matandang gubat sa kanyang pagpapatuloy, tinahak niya ang gubat ng Inas, isang lugar na ayon sa mga alamat ay walang sinumang makalalabas kapag pumasok. Ngunit may narinig siyang bulong-bulungan na may batang babae na tumakbo roon at hindi na nakabalik. Sa paglalakad niya sa gubat, napansin niyang paulit-ulit siyang dumaraan sa parehong punong may baluktot na sanga. Maging ang ihip ng hangin ay tila pare-pareho. Doon niya nakilala si Inalawa, isang nilalang na kalahating diwata, kalahating kulam, bunga ng pagsilang mula sa kapre at engkanto. Si Inalawa ang tagabantay ng gubat. Ayon sa kanya, inaalagaan niya ang mga kaluluwang naliligaw at hindi makaalis sa kanilang takot. Ngunit may isang mangkukulam, isang lalaking may kapangyarihan sa salamin at panaginip na pumasok sa kanyang nasasakupan at nagnanakaw ng kaluluwa. Nagkasundo sila ni Ilyong. Sa tulong ng kanyang kapangyarihang mag-anyong usok, pumasok siya sa mundo ng panaginip at hinarap ang kulam na nagngangalang Ginoong Dangal, isang dating pari na isinumpa matapos gamitin ang dasal upang saktan ang mga babae. Ang laban ay hindi pisikal kundi mental. Ang mga imahe ng kanyang ina, ng mga batang nasagip, at ng kanyang anyong aswang ay ginamit laban sa kanya. Ngunit sa huli, ginamit ni Ilyong ang mata ng katotohanan, isang teknik na naglalantad ng tunay na anyo ng kasalanan. Nagapi si Ginoong Dangal at ang mga kaluluwang bihag ay napalaya. Ang papel ng mga nawawalang albularyo sa mga huling araw ng kanyang paglalakbay, napansin ni Ilyong na sunod-sunod ang pagkawala ng mga albularyo sa iba't ibang baryo. Isang lihim na organisasyon ng mga mangkukulam ang tila nagtatanggal ng mga tagapagtanggol upang maangkin ang mga baryo. Sa isang lumang aklatan sa baryo Diwayan, natagpuan niya ang isang lumang talaan ng mga albularyo. Sa likod nito, may nakaukit na marka, ang tatsulok na may mata sa gitna, simbolo ng T-kampay ng kadiliman, isang kulto ng mga makapangyarihang mangkukulam na may layuning burahin ang balanse sa pagitan ng anino at liwanag. Ngayon, malinaw na kay Ilyong na may mas malaking panganib. At ang kanyang paglalakbay ay hindi lang pala pang isang baryo o dalawa. Ito'y laban para sa buong rehiyon o marahil para sa buong bayan. Nasa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay si Ilyong nang magsimulang kumalat ang bali-balita tungkol sa isang nilalang na pumapatay sa mga mangkukulam sa iba't ibang baryo. Para sa ilan, siya'y tagapagligtas. Para sa iba, siya'y halimaw na ginagamit ang mabuti para pagtakpan ang sarili. Ngunit ang katotohanan, may nagmamasid din sa kanya. Isang samahan ng mga makapangyarihang mangkukulam, ang kampay ng kadiliman, ang tahimik ngunit malalim na nag-ugat sa bawat baryo. Hindi sila basta mga mangkukulam. Sila ang mga tagapagmana ng mga sinaunang orasyon, mga tagapagsimula ng digmaan noong panahon ng mga Kastila, at mga may dugo ng mga lumang espiritong isinumpa. At sa kanyang patuloy na pangungubkob, napipilitan si Ilyong na harapin ang pinagmumulan ng tunay na lakas ng kadiliman. Unang pagbangga, ang sandaang salita ni Puruganan sa Baryo Balanga, isang ulilang bayan sa paanan ng bundok, may isang mangkukulam na matagal nang hinihintay si Ilyong, si Puruganan, ang tinaguriang mangkukulam ng sandaang salita. Ang kanyang orasyon ay hindi lamang para sa pag-atake, kundi para baguhin ang katotohanan ng nakaraan. Sa kanyang mga salita, ang isang araw ay kayang gawing taon, ang isang tao ay kayang burahin sa kasaysayan, at ang isang sugat ay kayang gawing pagkamuhi. Nang dumating si Ilyong, ang baryo ay tila ulap, mga alaala ng tao'y hindi buo, at ang mga pangalan ay hindi naalala. Ang mga ina ay hindi nakilala ang kanilang anak. Ang mga matanda ay hindi alam kung sila'y nabuhay nga ba roon. Iyon ang kapangyarihan ni Puruganan, kalimutan. Nang magkita sila, walang labang pisikal. Sa halip, pumasok si Ilyong sa isang eksena ng alaala, isang pamilihang puno ng taong di niya kilala ngunit kilala siya. Sa gitna nito, si Puruganan, payat at mahabang buhok, hawak ang isang balumbong may mga sulat.
Ang salita ang susi. Ngunit ang katahimikan ang pumatay sa'yo, sabi ni Puruganan. Sumagot si Ilyong, at ang alaala ang bumuhay sa akin. Gamit ang tinig ng aninong na ulila, ginamit ni Ilyong ang mga tinig ng kanyang ina at ng mga batang iniligtas niya. Binalik niya ang mga alaala ng baryo, at sa pagbangga ng mga salita nila ni Puruganan, pumutok ang hangin, tila yelot apoy na nagbanggaan. Sa huli, natangay ng kanyang sariling salita si Puruganan, nilamon ng kanyang mga minungkahing kasinungalingan. Ikalawang pagbangga, si Duga-Duga, ang mangkukulam ng hiwalay na kaluluwa sa isang baryong hindi nakikita sa mapa, Baryo Silim, nakatira ang isang nilalang na nagngangalang Duga-Duga, isang mangkukulam na kayang ihiwalay ang kaluluwa mula sa katawan ng tao. Ginagamit niya ito upang gawing alipin ang mga kaluluwang hindi makabalik. Ang baryo ay tila normal. Tahimik. Malinis. Ngunit sa gabi, ang mga tao'y bigla na lang natutulala, tumitigil sa paggalaw, at nananatiling nakatayo sa iisang pwesto hanggang umaga. Nang siya sa atin ni Ilyong, nalaman niyang ang mga katawan ng tao'y ginagamit bilang sisidlan ng ibang kaluluwa, ang mga dating kasapi ng kampay ng kadiliman na pinatay noong panahon ng mga katipunero. Ginamit ni Ilyong ang kanyang aninong naglalakad sa diwa, isang kakayahang makapasok sa loob ng kaluluwa ng tao. Isa-isa niyang nilabanan ang mga kaluluwang bihag, at pinalaya ang mga orihinal na nagmamay-ari ng katawan. Sa huli, hinarap niya si Duga-Duga, isang matandang lalaki na ang katawan ay gawa sa maraming espiritu. Tuwing masasaktan, lumilipat siya sa ibang anyo, bata, babae, hayop. Ngunit si Ilyong, sa pamamagitan ng asin ng alaala, isang sinaunang ritual, pinagsama-sama ang mga kaluluwang dati inabuso, at sila mismo ang sumira sa sisidlan ni Duga-Duga. Nang magwakas ang gabi, tahimik na lumuhod ang mga tao ng baryo. Walang salita. Ngunit sa unang pagkakataon, sila'y muling kumurap. Lihim sa likod ng kampay habang dumarami ang kanyang kalaban, dumarami rin ang kanyang natutuklasan. Ang kampay ng kadiliman ay may tatlong haligi, ang boses ng kalilimutan, pinamumunuan ni Puruganan ang aninong walang tahanan, katauhan ni Duga-Duga ang mata ng walang wakas, pinuno ng lahat. Hindi pa niya nakakaharap ngunit may natuklasan siyang mas nakakagulat, ang kanyang ama ay dating kasapi ng kampay. Isa ito sa mga tagapagtatag. Ngunit nilabanan ng ama niya ang sariling kasamahan upang pigilan ang pagbagsak ng mga baryo. Dahil dito, isinumpa siya, kaya't ipinanganak si Ilyong sa pagitan ng liwanag at dilim. Kaya pala siya ay may anyo ng aswang, ito ay bunga ng ritual ng pagtubos na ginawa ng kanyang ama't ina upang ipagsanib ang dugo ng tagapuksa at tagapagtanggol. At ngayon, ang kampay ay hindi lang nais sirain ang mga baryo, nais din nilang bawiin si Ilyong. Pagpili ng panig sa kanyang huling gabi sa Baryo Silim, nagpakita sa panaginip si Inadaga, ang tagapayo ng kampay. Siya ay isang matandang babaeng may balat ng ahas at tinig ng sanggol. Balik ka na, anak ng dilim, bulong nito. Ang liwanag ay hindi kailanman tatanggap sa anyo mong nilalang. Dito kay pinanganak, dito ka uwi. Ngunit sa kanyang paggising, tanga ni Ilyong ang balat ng bata na iniligtas niya noon sa tagulilin. Isang paalala, hindi lahat ng halimaw ay ipinapanganak. Ang iba, pinipiling huwag maging isa. Paghahanda sa mas malalim na laban sa pagtatapos ng kabanatang ito, nagpasya si Ilyong na bumuo ng sikretong samahan, ang mga naisalbang bata, mga dating albularyo, at mga espiritu ng gubat na kanyang tinulungan. Hindi na sapat ang siya lamang. Ang kampay ng kadiliman ay may mga haligi. At siya'y kailangang maging bagyo. Matapos ang sunod-sunod na sagupaan laban sa kampay ng kadiliman, napagtanto ni Ilyong na hindi na sapat ang kanyang lakas bilang isang aswang tagatugis. Hindi niya kayang harapin ang nalalapit na digmaan mag-isa. Ang mga haligi ng kampay ay unti-unting bumabangon, at ang mga baryo'y isa-isang inuubos, sinisira mula sa loob gamit ang kulam, kasinungalingan, at takot. Ito na ang panahon para bumuo ng isang samahan, mga tagapagtanggol ng baryo, mga nagtataglay ng natatanging kakayahan, mga kaluluwang handang ipaglaban ang liwanag kahit sila'y nilamon na ng dilim. Ang pagbabalik sa San Lazaro, pagsisimula ng pagtitipon bumalik si Ilyong sa baryo kung saan nagsimula ang lahat, San Lazaro. Bagaman marami sa mga naninirahan doon ang takot pa rin sa kanya, may ilan na ngayong nauunawaan ang kanyang layunin. Si Tatay Ben, ang dating albularyong tinulungan niya, ang naging unang haligi ng kanyang samahan. Hindi tayo magiging hukbo. Hindi rin tayo magiging mga banal. Pero tayo ang magiging sagwan sa gitna ng ilog ng kadiliman, ani Tatay Ben gamit ang dating butihang bahay ni Aling Rosa,
na ngayoy abandonado, ginawa nilang sentro ng lihim na pagtitipon. Doon dinala ni Ilyong ang unang mga miyembro, Laya, isang batang babae mula sa tagulilin, na nagising mula sa kulam at ngayoy may kakayahang marinig ang mga espiritong naliligaw. Doro, anak ng dating albularyo sa Diwayan, may kakayahang gumuhit ng protektibong anting-anting mula sa sariling dugo. Gandhi, isang lalaking dating mambabarang na tumalikod sa dilim at ngayoy may kapangyarihang kontrolin ang mga itim na ibon. Inalawa, ang diwata mula sa gubat ng Inas, na pumayag maging tagapayo sa grupo ni Ilyong. Ang unang pagsasanay, pagharap sa sariling anino, hindi basta-basta ang pagiging tagapagtanggol. Bago pa sila turuan ni Ilyong ng mga teknik sa panghuli ng kulam, sinubukan muna niya ang kanilang kakayahang harapin ang sarili. Gamit ang ritual ng aninong dalawa, pinaharap niya ang bawat isa sa kanilang sariling takot at galit, ang bahagi ng sarili na madaling lamunin ng kulam. Si Laya, pinaharap sa alaala ng kanyang ina na isinumpa noon. Si Doro, pinakita ang takot niya sa pagiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Si Gandhi, hinarap ang multo ng mga taong isinumpa niya noon bilang mambabarang. Ang bawat tagumpay ay binibigyan ni Ilyong ng taling itim na sinulid, tanda ng lakas ng loob. Ngunit ang bawat pagkatalo ay may parusa, isang araw ng pananahimik, kung saan hindi sila maaaring magsalita ni magsulat. Sa katahimikang iyon, natututo silang kilalanin ang sarili, bago ang kaaway. Pagbuo ng ritual ng pagtatanggol sa loob ng 3 linggo, araw-araw silang nagsanay. Paghuli ng kulam gamit ang abo ng buhay na kawayan, pagkilala sa mga aninong walang anino, pagbasa sa panaginip ng iba gamit ang tubig ulan na naipon sa sirang bubong, pagtukoy ng orasyong may lason at orasyong pangkalma. Naging guro si Ilyong, ngunit isa ring estudyante. Sa bawat pagtuturo niya, unti-unti niyang natututunan ang kapangyarihang hindi lamang galing sa kanyang pagiging aswang, kundi sa kanyang paniniwala sa liwanag ng tao. Ang paniniktik, paghanap sa susunod na haligi ng kadiliman. Habang nagsasanay ang kanyang grupo, si Inalawa at si Gandhi ay naglakbay patungong Baryo Pilapil, kung saan may ulat ng kakaibang sakit, mga taong unti-unting nawawala ang balat, hanggang ang kanilang kaluluwa na lang ang natitira. Ayon sa espiyang espiritu ni Inalawa, isa ito sa mga pinagkukutaan ng 3 haligi ng Kampay, si Manggus, ang tagapakain ng liwanag. Bumalik sila sa San Lazaro na may daladalang piraso ng balat ng isa sa mga biktima. Sa pagsusuri ni Doro gamit ang kanyang dugo, lumitaw ang simbolo ng walang mata, isang senyas ng ritual ng pagsipsip ng kaluluwa. Napagtanto ni Ilyong, ang susunod nilang misyon ay hindi na pagtatanggol, kundi paglusob. Ang paninindigan, pagsumpa sa layunin. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagtayo sila ng bituing pabilog sa gitna ng gubat malapit sa San Lazaro. Isang seremonyang itinatag ni Ilyong kung saan bawat miyembro ay kailangang magsumpa hindi lang sa kanilang lakas, kundi sa kanilang kahinaan. Kung ako'y bumalot ng dilim, kayo ang unang papatay sa akin, sabi ni Ilyong, habang itinutusok ang kanyang kamay sa apoy bilang tanda ng panata. Isa-isang sumunod ang iba. Ang kanilang mga kamay ay nasugatan, ngunit ang kanilang puso ay tumibok bilang isa. Isang bagong samahan ang isinilang, Danji Elie, tagatanggol ng Baryong Liwanag. Panimula ng gyera. Habang pinagtitibay nila ang kanilang samahan, natanggap nila ang isang babala mula sa isang espiritu ng hangin. Sa loob ng 7 araw, ang Baryo Pilapil ay luluhod. Ang haligi ng kadiliman ay magpapakita sa gitna ng ulan ng apoy. Kung hindi kayo aabot, walang matitirang alaala ng pagkatao. Ito na ang simula. Hindi na sila maaaring maghintay. Hindi na si Ilyong ang nag-iisa. Isang samahan ng mga aswang, albularyo, dating mangkukulam, at espiritu ng kalikasan ang papasok sa isang digmaan na higit pa sa katawan, isang digmaan ng kaluluwa. Ang panahon ng pananahimik ay tapos na. Matapos ang linggong pagsasanay, paniniktik, at pagtitipon ng lakas, panahon na para sumugod. Hindi na sila tagapagtanggol lamang, sila na ngayon ay magiging mandirigma ng liwanag. Ang Baryo Pilapil ang sentro ng susunod na operasyon ng Kampay ng Kadiliman. Dito nananahan ang 3 haligi, si Manggus, ang tagapakain ng liwanag, isang nilalang na may kakayahang sipsipin ang diwa, damdamin, at pagkatao ng isang tao hanggang ito'y maging walang kaluluwa. Ang paglalakbay sa pamumuno ni Ilyong, ang mga tagapagtanggol ng Baryong Liwanag ay naglakbay patungong Baryo Pilapil. Habang papalapit sila, napansin agad ang pagbabago sa paligid, ang mga ibon ay tahimik. Ang mga puno ay tila tuyo ngunit buhay. Ang hangin ay may halong malabnaw na amoy ng nasusunog na damo. Sa unang gabi ng kanilang pagtigil sa kagubatan, bago sumuong sa baryo,
nakasalubong nila ang isang taong ligaw, tila patay na ngunit naglalakad. Walang mata, walang dila, ngunit umiiyak. Isa ito sa mga biktima ni Manggus, ani Gandhi. Kinuha ang liwanag niya ang dahilan ng kanyang pag-iral. Ipinasa ni Laya ang kanyang kamay sa ulo ng biktima at pinakinggan ang natitira pang anino ng kanyang kaluluwa. Narinig niya ang isang salita, liwanag ay pagkain. Ang paglusob sa pagsapit ng ika-4 na gabi, sa gitna ng ulan at kulog, sinimulan ni Ilyong at ng kanyang grupo ang paglusob. Hinati nila ang grupo sa 3, grupo ni Gandhi, susugurin ang silangang bahagi ng baryo upang sirain ang mga anting-anting na nagtatago kay Manggus. Grupo ni Doro, magtatayo ng protektibong bilog gamit ang dugo at guhit upang hindi makatakas ang mga espiritu ni Manggus. Grupo ni Ilyong, tutumbok sa gitna, kung saan naroroon mismo ang templo ni Manggus. Ang templo ng paglimos ang sentro ng baryo Pilapil ay ang tinatawag na templo ng paglimos, isang lumang gusaling bato na tila simbahan, ngunit wala ni isang krus o banal na imahe. Sa halip, ang mga dingding nito ay punang mga larawang nakangiti, mga taong dating nabubuhay sa baryo. Ngunit sa paglapit nila, unti-unting kumikislap ang mga mata ng mga larawan, at ang kanilang ngiti ay lumalawak humahaba nagiging tuso. Maligayang pagdating, mga tagapagligtas. Isang tinig mula sa ilalim ng templo ang umalingaw-ngaw. Lumitaw mula sa kadiliman si Manggus, isang payat, matangkad, at hubad na nilalang na ang balat ay tila hinulma sa usok. Ang kanyang mukha ay wala, tanging isang butas na sinisipsip ang liwanag ng paligid. Ang labanan ng diwa hindi ito laban ng katawan. Lahat ng miyembro ng grupo ni Ilyong ay unti-unting nakaramdam ng paghina ng loob, pagkawala ng direksyon, at paglimot sa dahilan ng kanilang paglalaban. Bakit nga ba tayo narito? Tanong ni Laya habang nanginginig. Wala naman tayong pinaglalaban, di ba? Sagot ni Doro. Ang kapangyarihan ni Manggus ay pag-aalinlangan. Hindi niya sinasaktan ang katawan. Sinasakop niya ang isipan, kinakain ang liwanag na nagsisilbing gabay sa pagkatao. Ngunit si Ilyong, gamit ang kanyang alaalang bakal, ay isinabog ang mga huling tinig ng mga batang iniligtas niya, mga tawag ng tulong, mga bulong ng pasasalamat, mga halakhak ng pag-asa. Ang mga tinig na ito ang nagsilbing sandata upang ibalik ang liwanag sa kanilang loob. Ang pagbagsak ni Manggus sa bawat muling pag-alala sa kanilang layunin, humihina si Manggus. Siya'y naggangalit. Hindi niyo ako mauunawaan. Kayo ay mga inulila ng liwanag. Ngunit hinarap siya ni Ilyong at ibinaon ang kanyang kamay ng abo sa sentro ng kanyang katawan. Isang pagsabog ng itim na usok ang sumambulat at sa isang iglap naglaho si Manggus. Ang kanyang templo ay gumuho. Ang mga larawan ay naging alikabok. Ang baryo ay muling bumalik sa katahimikan. Ang mga natira hindi lahat ay nakaligtas. Isa sa kanilang kasamahan, Iska, isang batang espiritong kasama ni Inalawa, ay isinakripisyo ang sarili upang masira ang isa sa mga anting-anting ni Manggus. Pinagluksa nila ito, ngunit sa kanyang pagkawala, nag-iwan si Iska ng mensahe, hindi ako nawalan. Ako ay naging liwanag. Pagpapalawak ng samahan matapos ang tagumpay sa Pilapil, sumama sa kanila ang ilan sa mga dating mamamayan na nailigtas, ang ilan ay may bagong kakayahan, dala ng pagkakalapit nila sa kamatayan. Si Lola Pita, isang matanda na may paningin sa nakaraan. Si Ruben, isang bulag na ngayon ay nakakakita sa anino ng kulam. At ang mga batang ulila na sinanay ni Laya upang maging mga tagapagbantay ng mga panaginip. Ang bagong babala habang nagpapagaling at nagtatatag ng panibagong tanggulan sa Pilapil, isang lihim na sulat ang natanggap ni Ilyong mula sa isang espiritong sinanay ni Inalawa. Nakaukit sa balat ng punong saging, ang haligi ng mata ay gising na. At alam niya ang iyong kahinaan. Ito na ang hudyat. Ang huling haligi, ang mata ng walang wakas, ay paparating. At alam niya kung sino si Ilyong. Hindi lamang bilang tagatugis, kundi bilang anak ng isa sa kanila. Matapos ang matagumpay na pagwasak kay Manggus sa baryo Pilapil, muling nagtipon ang mga tagapagtanggol ng baryong liwanag. Ngunit ang tahimik na sandali ng tagumpay ay naputol ng lihim na mensaheng inukit sa balat ng punong saging, ang haligi ng mata ay gising na. At alam niya ang iyong kahinaan. Ang mga salita ay tila apoy na dumampi sa puso ni Ilyong. Alam niyang ito ay hindi lamang babala, ito ay paanyaya. Isa itong paghahamon ng mata ng walang wakas, ang huling haligi ng kampay ng kadiliman. At may isang lihim na matagal na niyang itinatago, kahit sa sarili niya.
Pagbalik sa gubat ng Inas lumisan si Ilyong, mag-isa, patungo sa gubat ng Inas, ang pinakaunang lugar na tinawag niyang tahanan. Dito niya hinanap si Inalawa, ang diwata ng gubat na siyang tagapangalaga ng kanyang alaala. Dumaan na ang panahon, Ilyong, wika ni Inalawa. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Gamit ang dahon ng alitaptap, pinaalalahanan siya ng diwata sa pinagmulan ng kanyang lakas at kadiliman. Ang katotohanan sa pagkakasilang si Ilyong ay hindi karaniwang nilalang. Hindi rin siya likas na aswang. Ang kanyang ina, si Linang, ay isang makapangyarihang babaylan na minsang umibig sa isang nilalang ng dilim, ang mata ng walang wakas mismo. Sa gabing puno ng kulog at kidlat, isinilang si Ilyong sa gitna ng ritual ng paghihiwalay ng dalawang mundo, ang mundo ng mga tao at ng mga espiritu. Upang mailigtas ang kanyang anak sa tadhana ng pagiging haligi ng kadiliman, isinumpa ni Linang si Ilyong, magiging tagapagtanggol siya, hindi tagapamuksa. Ngunit ang kapangyarihan ng kanyang ama ay nanatili sa kanyang dugo. Ang paghaharap ng sarili sa ilalim ng puno ng dugo kalayo, humarap si Ilyong sa sarili niyang anino, isang refleksyon na may mga mata na wala sa mukha at mukha na walang ngiti. Ito ang kanyang isariling mata, ang bahagi ng kanyang kaluluwa na minana mula sa kanyang ama. Bakit ka lumalaban sa akin? Tanong ng aninong Ilyong. Dahil ako ang tagapagtanggol, sagot niya. Hindi mo maipagtanggol ang mundo habang ikaw ay kalahating kadiliman. Ang sagot ni Ilyong ay hindi salita, kundi luha. Inamin niya sa unang pagkakataon ang takot, na baka siya nga ang susunod na haligi. Na baka, sa huli, siya rin ang maging dahilan ng pagkawasak ng mga baryo. Ngunit dumating si Laya, dala ang mga tinig ng kanyang mga kasamahan, hindi ka ang sumira sa mga baryo. Ikaw ang naging dahilan kung bakit may natira pang liwanag. Ang panaginip ng walang hanggan kinagabihan, nagkaroon si Ilyong ng panaginip. Sa panaginip na yon, isang dambuhalang mata ang nakaangat sa langit, nakatitig sa bawat nilalang sa mundo. Isang tinig ang umalingaw mula rito, lahat ay sinungaling. Walang tunay na kabutihan. Ang liwanag ay ilusyon. Ako lamang ang nakakakita ng totoo. Ito ang tinig ng kanyang ama, ang mata ng walang wakas. Ang haliging ito ay hindi gumagamit ng kulam o karahasan. Ang kanyang kapangyarihan ay katotohanan sa pinakamarahas nitong anyo. Sa kanyang paningin, ang bawat nilalang ay may bahid ng kasalanan, at sa pagmulat ng kanyang mata, ang mundo ay nalulunod sa sariling pagkasuklam. Ang plano ng haligi sa tulong ni Inalawa, natuklasan nila ang plano ng huling haligi, bubuksan niya ang mata ng hangganan, isang espiritual na bintana na magpapakita ng lahat ng lihim, kasalanan, at kadiliman ng bawat isa. Sa sandaling mabuksan ito, ang mga tao ay mawawalan ng kakayahang magmahal, magtiwala, at maniwala dahil makikita nila ang tunay na anyo ng bawat isa. Ito ang ultimong kulam, ang katotohanang walang habag. Pagtitipon ng lakas bumalik si Ilyong sa pilapil dala ang bagong kaalaman. Ipinatawag niya ang lahat ng miyembro ng kanilang samahan, pati na ang mga diwa ng kalikasan, mga naligtas na espiritu, at mga bagong tagapagtanggol. Nagpatawag siya ng isang huling pagtitipon sa ilalim ng araw ng anino, ang isang araw kada 7 taon kung saan ang mundo ng espiritu at ng tao ay nagkakapatong. Sa araw na yon, wika ni Ilyong, bubuksan ng aking ama ang mata ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tayo na ang unang titingin sa ating sarili, at tatanggapin ang ating bahid, ngunit mananatili sa liwanag. Panata ng liwanag ang buong samahan ay nagsagawa ng panata ng liwanag, kung saan bawat isa ay ibinunyag ang kanyang pinakamalaking kasalanan, ang lihim na bumabagabag sa kanilang puso. Si Gandhi ay umamin sa pagpatay sa kanyang sariling kapatid noong siya'y mambabarang pa. Si Doro ay umamin na minsang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang kumita at manloko ng tao. Si Laya ay inamin na minsang ginusto niyang mamatay na lamang para matapos ang kanyang sakit. At si Ilyong, sa harap ng lahat, ay umamin, ako ay anak ng kadiliman. Ngunit pinili kong maging liwanag. Paghahanda sa huling labanan matapos ang panata, binalutan sila ni Inalawa ng abo ng dalisay, isang sangkap na naglalaman ng lakas ng lahat ng pusong tinanggap ang sarili. Ito lamang ang maaaring tumapat sa mata ng katotohanan. Hindi ang kapangyarihan niyo ang mananalo, sabi ng diwata, kundi ang inyong katatagan. Dahil ang tunay na liwanag ay hindi perpekto, ito ay totoo. At sa pagputok ng unang liwanag sa sumunod na araw, sumilay sa malayo ang mata sa ulap, at mula rito ay bumaba ang huling haligi. Kabanata 8, Dene huling sagupaan, pagharap Alri Dene, Denzi mata ng walang wakas, 1,000 salita, ang araw ng paghuhukom ay dumating.
Sa pagsapit ng araw ng anino, sabay ang pagdilim ng kalangitan at ang pag-angat ng isang dambuhalang mata sa himpapawid. Walang talukap, walang kilay, walang emosyon, tanging isang titing bumaba sa sanlibutan. Ito ang mata ng walang wakas, ang huling haligi ng kampay ng kadiliman, at siya ring ama ni Ilyong. Ang bintana ng katotohanan sa sentro ng Baryo Pilapil, kung saan bumagsak si Manggus, bumukas ang isang bitak sa lupa. Mula rito ay lumitaw ang tinatawag na bintana ng katotohanan, isang mahiwagang puwang na nagpapakita ng bawat lihim, kasalanan, at balak ng bawat nilalang. Habang unti-unting bumubukas ang bintana, ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga magulang ay umaming may paboritong anak. Ang mga magkasintahan ay nagbunyag ng pagtataksil. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak, nakikita nila ang mga lihim ng kanilang magulang. Ang mundo ay nagsisimulang maghiwa-hiwalay, hindi sa dahas, kundi sa pagkawala ng tiwala. Ang pagtatanggol ni Ilyong, walang sinumang makakatakas sa liwanag ng aking mata, wika ng haligi, habang tumataas sa langit. Ang katotohanan ay sapat upang tapusin ang lahat ng pagpapanggap. Ngunit tumayo si Ilyong sa harap ng bintana ng katotohanan. Sa kanyang kamay ay ang abo ng dalisay, at sa puso niya ang mabigat na lihim, anak siya ng mismong nilalang na gustong durugin ang mundo. Hindi ako perpekto, wika ni Ilyong. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ako karapat-dapat magmahal, maniwala, at ipaglaban ang tama. Hinawi niya ang bintana at nilakad ito, ipinakita niya sa lahat ang kanyang sariling kasalanan, takot, at kahinaan. At sa kanyang paglalakad, sumunod ang kanyang mga kasama, si Gandhi, dala ang basag na anting-anting mula sa kanyang pagkakamali. Si Doro, nakahubad sa kanyang mga alingasngas. Si Laya, umiiyak ngunit taas noo. Sabay-sabay silang tumindig sa harap ng mata. Ang sagupaan ng diwa hindi ito laban ng armas o mahika. Ito ay laban ng paniniwala. Sa bawat sulyap ng mata, sumusubok itong ipakita ang madilim na bahagi ng bawat mandirigma. Si Gandhi ay pinapakita bilang mamamatay tao. Si Doro ay inilalarawan bilang traitor. Si Laya ay ginagawang walang saysay. At si Ilyong bilang anak ng pagkawasak. Ngunit sa gitna ng pag-atake ng katotohanan, isang bagong liwanag ang sumilay, hindi puti, kundi kulay abo. Ito ang liwanag ng pagtanggap. Hindi perpekto ang liwanag, wika ni Ilyong, ngunit kahit may bahid ito, pinipili naming manatili rito. Ang liwanag na ito ay nagsimulang bumalot sa kanila, at sa kanilang paninindigan, unti-unting nasisilaw ang mata. Ang pagpapaalam ng ama sa huling sandali, ang mata ng walang wakas ay nagsalita muli, ngunit sa isang tinig na hindi na haligi, kundi ama. Ikaw ay bunga ko. Ngunit hindi ikaw ang inaasahan ko. Dapat ay kasangkapan ka ng katotohanan. Ngunit sumagot si Ilyong, mas pinili kong maging kasangkapan ng pag-unawa. Isang luhang liwanag ang lumabas sa gitna ng mata. Sa unang pagkakataon, ang walang wakas ay pumikit. At sa kanyang pagpikit, naglaho ang bintana ng katotohanan. Ang mata ay bumagsak sa lupa bilang isang bulalakaw, at sa lugar na iyon ay tumubo ang isang puno ng alaala. Ang pagkapanalo sa pagkawala ng huling haligi, nagwakas ang kampay ng kadiliman. Ang mga aswang, na minsang pinaghihinala ang salot, ay pinatunayan sa wakas bilang mga tagapagtanggol. Ang bawat baryo ay muling nagtatag ng ugnayang liwanag, isang alyansa ng mga tao, espiritu, at aswang upang bantayan ang mundo mula sa bagong banta. Mula sa anino, lumitaw ang mga dating nagtatago, mga mambabarang na nagsisi at nagbagong loob. Mga nilalang ng kagubatan na naghahangad ng kapayapaan. Mga batang may kakaibang kakayahan na tinawag na mga anak ng liwanag. Ang paghahanap ng panibagong tahanan hindi na natili si Ilyong sa Pilapil. Sa halip, muli siyang naglakbay hindi upang lumaban, kundi upang maghasik ng pag-asa. Dinala niya ang kanyang mga kasamahan sa bawat baryo, hindi upang turuan ng takot, kundi upang ipaalala na ang liwanag ay may iba't ibang anyo. Sa bawat baryong dinaanan nila, nagtayo sila ng bantayog ng pag-unawa, mga simpleng bato na may ukit ng kanilang panata. Sa harap ng katotohanan, pipiliin pa rin naming magmahal. Ang pamana ni Ilyong pagkalipas ng maraming taon, naging alamat si Ilyong. Ngunit hindi bilang aswang, hindi rin bilang bayani, kundi bilang haliging may kakayahang yakapin ang kanyang sarili, kahit sa gitna ng kadiliman. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay ginamit na pampatulog sa mga bata. Hindi upang takutin sila, kundi upang ituro na ang liwanag at dilim ay laging magkasama. Na kahit may bahid ang puso, kaya nitong sumilay. At na minsan, ang tunay na tagapagtanggol ay ang taong may pinakamabigat na lihim, ngunit pinili pa ring magmahal.
Wakas kung gusto mong dagdagan pa ito, gaya ng epilogo, mga side story ng iba't ibang karakter, o mga prequel ng haligi, sabihin mo lang. Pwede rin tayong gumawa ng comics adaptation, audiobook script, o kahit series style treatment. Salamat! Dahil tapos na natin ang 8 kabanata ng iyong 30 oras na kwento, aswang na tagatugis ng mangkukulam sa iba't ibang baryo, maari na tayong magdagdag ng anumang gusto mong karugtong o supplemental content. Narito ang ilang mga opsyon kung gusto mo pang ituloy, mga posibleng susunod na gawin, epilogo, tuklasin ang buhay ni Ilyong at ng kanyang mga kasamahan pagkalipas ng 10 o 20 taon. Ano na ang naging papel nila sa bagong mundo? Prequel, ikwento ang kabataan ni Ilyong, kung paano siya pinalaki ni Linang, at paano nagsimula ang pagkakabuo ng unang 4 na haligi. Side story, mga kwento ng bawat baryo na nailigtas, lalo na ang mga espiritu, kulam, o dating kalaban na naging kakampi. Comics o graphic novel script, gusto mo bang isalin ang kwento sa anyo ng comics? Maaari tayong gumawa ng script panel by panel. Series web series adaptation, gagawa tayo ng episode breakdown para gawing teleserye, pelikula, o web series ang iyong kwento. Audiobook style script, kung nais mong gamitin ito sa podcast o spoken narration, pwede nating isulat ito bilang audiobook format, kumpleto sa narasyon at dialogo. Character lore book, gagawa tayo ng mini-book para sa mga pangunahing karakter, background, kapangyarihan, kahinaan, at character RC. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin next. Halimbawa, gawa tayo ng epilogo, gusto ko prequel tungkol sa ina ni Ilyong, gusto ko gawing comics yung buong story, gusto ko yung kwento ni Gandhi. Anong gusto mong next? Updated saved memory maganda. Dahil tapos na natin ang Kabanata 8, ang huling sagupaan, ngayon ay sisimulan natin ang karugtong, isang bagong yugto sa buhay ni Ilyong at ng kanyang mundo, bilang bahagi ng extended arc ng kwento. Ang bagong kabanatang ito ay magiging mas malalim, mas matindi, at mas mahaba, 3,000 salita bawat isa, ayon sa hiling mo. Buod ng tema, pagkatapos ng pagbagsak ng mata ng walang wakas at ng huling haligi, akala ng lahat ay natapos na ang lahat ng kasamaan. Ngunit may mga aninong naiwan, mga espiritong hindi tuluyang nasugpo, mga kulam na nagkubli, at higit sa lahat, isang matandang sumpa na nagising muli dahil sa pagkawasak ng balanse. Ang bagong kalaban, ang mga itinakwil, mga sinaunang nilalang na dating pinigil ng 4 na haligi, ngunit ngayon ay wala ng tagapagpigil. At higit pa riyan, isang piraso ng kaluluwa ng mata ng walang wakas ang nakaligtas, at may bagong katawang pinamamahayan. 2.